Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yung tapat sa'yo, DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Sa alas 3:06 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Promdi. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Lunes, April 6, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi! higit 40,000 OFW na patungong Middle East stranded sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Balitang Promdi! Pagdaan ng oil tanker ng Pilipinas sa Strait of Hormuz, walang agarang epekto sa presyo ng petrolyo. Balitang Promdi! Panibagong mega oil price hike ipatutupad bukas. Balitang Promdi! Binuong Food Security Task Force tututok sa supply at presyo ng pagkain ayon sa Department of Agriculture. Balitang Promdi! Higit 1,000 road crash injuries na itala sa panahon ng Semana Santa. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mahigit 40,000 overseas Filipino workers o OFW ang stranded ngayon sa Pilipinas kasunod ng ipinatupad na deployment ban sa ilang bansa sa Middle East. Kabilang sa mga apektadong destinasyon ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Qatar at iba pa. Ayon sa Department of Migrant Workers, ilan sa mga OFW ay pansamantalang nasa accommodation centers habang ang iba naman ay pinauwi muna sa kani-kanilang mga probinsya. May mga nakabakasyon din ng mga OFW na hindi rin makaalis dahil sa kakulangan ng flight papunta ng Middle East. Bunsod nito, sinabi ni migration expert Emmanuel Heslani, inaasahang bababa ang deployment sa Middle East sa ikalawa at ikatlong quarter ng taon 2026. Tiniyak naman ng pamahalaan na patuloy ang pagbibigay nila ng tulong, kabilang ang pinansyal, medikal at transportasyon upang masuportahan ang mga apektadong OFW. Balitang Promdi! Samantala, sa iba pa nating mga balita, nilinaw naman ng Department of Energy na hindi agad mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng langis sa kabila po ng pagpayag ng Iran na makadaan ng ligtas sa Strait of Hormuz ang mga oil tanker ng Pilipinas. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi nito agad mapapababa ang presyo ng krudo at hindi rin ito tinutugunan ng pangmatagalang problema sa sektor ng enerhiya sa ating bansa.
Ito po sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis kung saan higit doble na ang itinaas nito mahigit isang buwan matapos ang military campaign ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Paliwanag ni Garin, nananatiling vulnerable ang Pilipinas dahil umaasa ito sa imported na langis, lalo na mula sa Middle East gaya ng Saudi Arabia. Binigyan din naman niya na anumang aberya sa daluyan ng langis ay may domino effect sa global supply at direktang nakaapekto sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Tiniyak naman ng pamahalaan na patuloy nitong sisikapin na mapanatiling sapat at tuloy-tuloy ang supply ng langis sa gitna ng umiiral na energy emergency. Balitang Prompty. Samantala, dumako muna tayo. Balita sa mga probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. Standby Freddy. Magsasaka, binaril ng kainuman sa Urbis Tondo. Ayun po'y kritikal ang kondisyon. Suspect na aresto na. Balita mo yan, RH38, Freddy Fajardo. Patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa Pangasinan Provincial Hospital o PPH sa San Carlos City ang isang magsasaka na 42 anyos residente ng Barangay Pisuac, Urbis Tondo matapos itong barilin ng suspect na 48 anyos na solar installer at residente ng Labrador, Pangasinan. Batay sa ulat ni Urbis Tondo IC Chief of Police Ferdinand Rivera, naganap ang insidente alas 9:55 ng gabi sa Barangay Pisuac kung saan nagiinuman ng suspect at biktima, subalit nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa at agad naglabas ng maikling baril ang suspect at pinutukan ang biktima sa likod na tumago sa kanyang tiyan saka mabilis itong tumakas. Ang biktima ay unang dinala sa isang private clinic sa nasabing bayan saka dinala sa PPH. Agad namang nagsagawa ng manhunt operation ng mga pulis at alauna ng madaling araw kahapon nasa kote ang suspect sa Barangay Malayo, Urbis Tondo, subalit hindi nakuha ang baril ginamit nito. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Urbis Tondo Police ang akusado at naharap sa kasong murder. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristrati Tag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Freddy Fajardo. Standby lang, Dani. Panibagong malakihang taas presyo naman sa produktong petrolyo ang inaasahan na ipatutupad ng mga oil company ngayong linggo. Yan ay sa gitna pa rin ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng mega oil price hike. Sa pagtaya ng oil industry sources, batay sa trading ng Min of Platts Singapore, posibleng umabot sa 165 pesos hanggang 170 pesos ang kada litro na ng diesel simula po bukas. Yan ay dahil sa posibleng 17 hanggang 19 pesos kada litrong dagdag sa presyo ng krudo. Maglalaro naman sa 3 pesos hanggang 5 pesos ang itataas ng kada litro ng gasolina na magdadala po sa presyohan sa 110 pesos hanggang 120 pesos na sa kada litro ng gasolina. Ngayong 2026 pa lang, 48 pesos and 20 centavos na ang iniangat ng presyo ng gasolina, higit 90 pesos sa diesel, habang nasa 78 pesos ang itinaas o iminahal ng kerosene. Balitang Prompty. Samantala, para naman po dun sa mga kababayan natin na apektado dito sa tensyon sa gitnang silangan, lalong-lalo na ho yung mga naapektuhan ng kanilang kabuhayan. May 200,000 job opportunities o trabahong naghihintay para sa mga babalik na overseas Filipino workers ayon po sa Department of Migrant Workers o DMW. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, inihanda ito ng gobyerno para sa mga uuwing Pinoy o yung mga na-repatriate. At handa silang ibigay ito sa kanilang base sa kanilang kakayahan at work experiences. Kaugnay nito ay pinag-iisipan na ng ahensya ang pagsasagawa ng job fair para sa mas makita po ang mga OFW ang bagay na trabaho at alok na trabaho sa kanila ng gobyerno. Sa ngayon ay nasa 4,241 ang repatriated Pinoy na ang nakauwi galing po sa Middle East.
matapos na magpasaklolo sa pamahalaan dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Balitang Promdi. Alas 3:15 na ng umaga, balikan natin mga balita mula sa probinsya. Sa Central Luzon, rider natagpo ang nakahandusay habang sugatan matapos ang nangyaring aksidente sa Morong Bataan. Balita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Handusay at sugatan ng matagpuan sa gilid ng daan ang isang rider matapos ang self-accident sa kahabaan ito ng Governor J.J. Linaw National Road, Barangay Nagbalayong, Morong Bataan, alas 2 kahapon na madaling araw. Sa ulat ng Morong PNP, ang biktima ay residente ng Barangay Talimundok, Orani, Bataan na minamaneho nito ang isang Honda Click 125cc. Natagpuan umano ang biktima na nakahandusay sa gilid ng karsada. Malapit ito sa bakod ng nuclear power plant na agad siya binigyan ng paunang lunas ng Morong Rural Health Unit at dinala sa Bagak Rural Health Center para sa karagdagang gamutan. Nakipag-ugnayan na rin ang Morong Municipal Police Station sa Orani Municipal Police Station upang ipaalam sa mga kaanak ng biktima ang pangyayari. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Danny. Oras po natin alas 3:17 ng umaga. Standby lang, Rex. Bumuo na ng Food Security Task Force ang Department of Agriculture upang tutukan ang epekto ng energy emergency at geopolitical tension sa supply at presyo ng pagkain. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin nito na palitan ang dating ad hoc na monitoring system at gawin na mas sistematiko ang pagmamonitor sa supply, presyo at kalakalan ng mga pangunahing bilihin. Maglalabas ang task force ng araw-araw na ulat na ipasa naman sa Kongreso at sa Office of the President. Yan ay upang mapabilis ang pagdedesisyon ng pamahalaan. Kabilang sa binabantayan ang epekto ng aberya sa shipping routes, lalo na po sa Middle East, na nakaapekto naman sa mga pangunahing exports ng bansa, gaya po ng saging at pinya. Aminado ang kalihim na nagdudulot ito ng opportunity losses dahil napipilitang ibenta sa mas mababang halaga ang mga produkto kapag naililihis sa ibang merkado. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Land Bank of the Philippines upang tulungan ang mga apektadong exporter. Pinag-aaral na din ang pagbubukas ng alternatibong merkado sa Africa, Australia, Europe at Southeast Asia, bagamat may hamon na logistic at kompetisyon. Samantala, iginit naman ng DA na layunin ng task force na maprotektahan hindi lamang ang supply ng pagkain, kundi pati na rin ang kabuhayan ng mga magsasaka at ang ekonomiya ng bansa sa gitna ng patuloy na krisis. Balitang Promdi. Posible naman na bumilis ang inflation sa bansa para sa buwan ng Marso sa taong 2026. Kasunod dito ng pagtaas ng presyo ng langis, kuryente at pagkain sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Sa pagtaya ng mga ekonomista, maaaring pumalo ang inflation mula 3.5 hanggang 4.3% o mas mataas kumpara sa 2.4% noong Pebrero at malapit sa itinakdang ceiling ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2 hanggang 4%. Sakaling magkatotoo po ang forecast na ito na po ang pinakamabilis na inflation mula July 2024. Ayon kay Metrobank Chief Economist Nicolas Mapa, mahalaga ang datos ng Marso sa susunod na polisiya ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Inaasahan naman na ilalabas ng PSA o ng Philippine Statistics Authority ang opisyal na inflation data ngayong linggo. Habang nakatakda naman ang policy meeting ng BSP sa April 23. Balitang Promdi. Samantala, dapat umanong maghanda ang mga Pilipino sa mas kaunting serving ng kanin at maliit na pandesal dahil sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Ito po'y ayon kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes, Vice Chairman ng House Committee on Appropriations.
Ayon po kay Ordanes, sa pagtaas ng presyo nito, maski ang tindang ulam sa mga karinderya ay posible na ring tumaas. Dagdag ni Ordanes, may mga oil importer naman na willing silang mapansamantalang tanggalin ang value-added tax sa produktong petrolyo para maibsan ang paghihirap ng mga Pilipino. Balitang Promdi. Totoo ho yan, lalo na sa panahon ngayon na ang mahal-mahal talaga ho ng presyo ng LPG. Yan ang isa sa mga problema ng mga household dahil lahat naman nagluluto ho ng pagkain. Hindi lahat may readyng deuling na lutuan sa kanilang bahay. At wala rin ho yung iba ng mga induction cooker. Sa bagay, kahit mag-induction cooker ka o yung mga electric cooker, mahal naman ang kuryente na ikukonsumo noon. Kaya yung iba ho talagang sa LPG umaasa. Diba? Lalo na yung mga simpleng pamumuhay lamang. Hindi naman lahat may gatong sa bahay. Kesa mahal ho, mula do sa dating 1,100 pesos per 11 kilogram na tangke ng LPG. Ngayon ho, umaabot na sa yung aking nabili kahapon 1,549 ang 11 kilogram na tangke. Meron naman hong nakausap ako, si Aling Tina, dun sa kanila sa San Jose del Monte, Bulacan. Nasa 1,650 ang 11 kilogram na tangke. Konting ano na lang ho dyan konting tumbling na lang at pagtaas pa ng LPG kung tatagal pa ho itong tensyon sa gitnang silangan. Posible ho na hindi na nakakapagtaka na umabot po yan sa 2,000 sa mga susunod pang buwan. Kaya sabi nga natin, ipanalangin natin na itong tensyon, itong problema, itong sigalot sa gitnang silangan ay humupa na, matapos na para naman ho hindi talaga mahirapan, lalo na yung mga kagaya nating nasyon na umaasa ho sa oil, sa LPG, pati yung sa gasolina, sa diesel at kerosene, sa mga imported products ho ang mga yan. Na kahit na anong gawin nating tumbling at pagdadasal, ang hirap pong pigilan ng presyo, hindi rin naman ho natin po pwedeng tanggalin sa ating sistema dahil bahagi ho yan ng ating buhay. Balitang Promdi. Paano na lang ang 70 pesos na talong sa mga karinderya? Paano na lang yung 40 pesos na gulay sa mga karinderya? Baka ho yan ay tumaas. Yung 40 pesos na gulay na luto sa karinderya, isang ano lang yan isang platito. Pag kinalahati mo pa, pwede naman. Baka ngayon hindi na pwede. Yung extra rice, bagamat marami po sa atin hindi kayang mabuhay sa kanin. Maiintindihan ko pa dahil ang rice ho pwede ho yung palitan kahit papano. Pwedeng less rice na lang. Kasi mataas din ho yan sa sugar, sa carbohydrates. Balitang Promdi. Alas 3:24. Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin ang Negros Occidental, babae patay matapos pagbabarilin sa lungsod ng Bacolod. Balita mo yan, RH46, Rex Canto. Binawian ng buhay ang isang babae matapos pagbabarilin ng mga sospek na sakay sa motorsiklo sa Barangay Banago, lungsod ng Bacolod. Ang biktima kinilala lamang na si alias Bibi, 29 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Rosalino Pugoy Jr., Station Commander ng Bacolod City Police Office Station 3, patuloy ang kanilang investigasyon kung ano ang motibo ng nasabing krimen. Dagdag pa ni Pugoy, sakay ang sospek o mga sospek sa motorsiklo habang sinusundan ng biktima na sakay din sa isang tricycle mula sa flyover ng Barangay Bata nang nangyari ang nasabing krimen.
Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Rex. Standby naman, Jocelyn Mhake. Mamaya standby do sa balita natin sa Western Visayas. Sabi ni Jody Sai, ay sa ireklamo yung LPG, i-alternate nyo na lang ang uling, hindi puro reklamo. Pero ma'am, o sir, hindi ho lahat ng bahay ay pagkakataon. Sa probinsya ho siguro po pwede. Na meron ho kayong panggatong, di uling. Ano ho yung mga simpleng pamilya kahit pasabihin na nakatira sa mga condominium. Halimbawa, dito sa Metro Manila. Kasi mas tipid ho kuminsan ng kondo kaysa bumili ka ng bahay. Dito sa Manila yan ha, practical living ika nga. Pero ang problema mo naman dyan, hindi ka pa pwedeng magluto. Wala kang paglalagyan ng uling. Saan ka magluluto ng uling dito sa ilang mga kabahayan dito sa Metro Manila? Kaya yung iba ho, hindi lang puro reklamo talaga. Hindi po sila nagrereklamo, kundi namumblema sila. Dahil kung gugustuhin po talaga nila na magkaroon ng deuling, matagal na ho silang bumili. Pero ang problema, yung paglalagyan at saan magluluto. Kung minsan din po mag-isip tayo bago tayo magsabi na nagrereklamo lang yung mga tao, ha? Bentong, isang maganda umaga sa iyo. Sabi niya, same price pero bawas portion. Kain na lang, hindi na po lamon kung kumain. Totoo yan, makakapag-diet kahit papaano, ha? Maraming pinabulaan na naman ng Malacanang ang kumakalat na impormasyon online na magkakaroon daw po ng emergency lockdown sa April 20. Hindi rin nila totoo ang tungkol sa di umanay lockdown dahil naman sa isang variant ng COVID-19 kung saan kumalat din ang mga peking abiso mula sa Department of Health at ginagamit pa ang logo ng ahensya. Babala ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, mananagot sa batas ang sinumang sadyang gumagawa at nagpapakalat ng fake news upang samantalahin ang kasalukuyang sitwasyon sa enerhiya. Dagdag ni Gomez, nakikipag-ugnayan na ang PCO sa Department of Justice upang matukoy ang pinagmulan ng mga naturang post upang masampahan ng kaso ang mga nasa likod nito. Alala ng pamahalaan, ang pagpapakalat po ng maling impormasyon ay may parusang kulong ng 6 na buwan sa ilalim ng Revised Penal Code at maaaring madoble pa ang kaparusahan kapag ginawang online sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Hinikayat din ng publiko na umasa lamang sa opisyal na pahayag at mga post at seripikadong impormasyon at mag-ingat sa pagbabahagi po ng mga hindi kumpirmadong balita. Balitang Prompty. Alas 3:28 na po ng umaga. Higit 1,000 road crash-related injuries naman ang naitala ng Department of Health sa nakalipas na Semana Santa. Ayon kay Health Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita po ng ahensya, umabot na sa 1,071 ang kaso na naitala mula March 29 hanggang April 2 mula sa 161 ospital sa ilalim ng Code White Alert. Mas mataas ito ng halos 1,050 o 150%, 150% kumpara sa 437 na kaso ng parehong panahon noong nakalipas na taon. Gayunman, ang pagtaas din ng kaso ay kumpara po ng 2025 ay posible rin nila na dahil sa mas maayos na reporting system ng mga ospital. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Central Luzon na umabot sa 196. Sunod sa Davao Region na may 161 na kaso at ang Ilocos Region naman may 159 na kaso o insidente. Lumabas din sa datos, karamihan po ng mga biktima ay kalalakihan na nasa 738, partikular sa edad na 20 hanggang 24 at karamihan ng insidente ay sangkot po ang mga motorcycle rider na umabot sa 783 habang ang iba naman po ay pedestrian na umabot po sa bilang na 84. Sa kabuuan, 118 na italang nasa impluwensya po ng alak o nakainom habang nagmamaneho.
habang ang 744 ay hindi gumamit ng anumang safety gear. Nananawagan naman ng DOH sa publiko maging maingat lalo na sa mga babalik na mga biyahero mula sa probinsya. Balitang Prompty. Wala naman naitalang major incidents ang Philippine National Police sa mga pangunahing kalsada sa nagdaang Semana Santa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nananatiling prioridad ang kaligtasan ng mga Pinoy kaya naka-full alert pa rin po ang kanilang hanay. Nagpaalala naman sila sa mga motorista na babalik sa Metro Manila hanggang ngayong araw na maging kalmado para maiwasan ang anumang insidente ng road rage. Gayon din ang pag-check sa kanilang mga sasakyan bago ito gamitin sa pagbiyahe. Una nang inihayag ng Philippine National Police na naging mapayapa sa pangkalahatan ang paggunita sa Semana Santa at walang mga naitalang untoward incidents, lalo na sa mga simbahan at matataong lugar nitong nakalipas na linggo. Balitang Prompty. Balita naman tayo. Mula naman sa Western Visayas, bahay sa Haniway, Iloilo, sinunog ng isang lasing, isa ang patay, 3 ang sugatan. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio, Iloilo. Patay ang 38 anyos na lalaki samantalang 3 pa ang sugatan ng masunog ang isang bahay sa Barangay Barasalon, Haniway. Sa investigasyon ng Haniway Police, dumating sa kanilang bahay na lasing ang 31 anyos na suspect na si alias Remos. Dahil lasing at nanggugulo, pinagsabihan nito ng kanyang mga kapatid at ina. Pero imbis na makinig, kinuha ni Remos ang container na may lamang gasolina, binuo sa loob ng bahay at sinilaban. Mabilis na tumakas si Remos at naiwan sa kanilang bahay ang kanyang bayaw na si Welgie na namatay sa sunog, habang sugatan naman ang 2 kapatid na babae ng suspect at kanilang ina. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:32 ng umaga, higit 300,000 mga pasahero ang sumakay ng barko sa mga pantalan sa buong bansa nitong Holy Week break. Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot po sa 195,000 ang outbound passengers habang 167,000 ang inbound passengers. Ang tala po ng Philippine Coast Guard ay hanggang nitong April 4. Abot naman sa 1,650 ang mga barko at halos 4,000 motorbangkas ang na-inspeksyon sa 16 na Coast Guard districts. Nakalerto naman ang Philippine Coast Guard simula pa noong March 28 kung kailan inaasahan po ang muling pagdagsa ng mga pasahero ngayon sa mga seaport. Samantala, ligtas na nasagip ng mga otoridad ang 162 pasaherong sakay ng sumadsad na MV Our Lady of Fatima sa Barangay Tilik, Lubang, Occidental, Mindoro. Isa sa nakitang dahilan ang low tide conditions at mabatong seabed sa katubigan. Agad naman itong narespondehan ng Philippine Coast Guard sa Lubang nang mapansin ang paghinto nito sa pasado alas 7 ng umaga kahapon. Sa ngayon ay sugod na sa mga pagamutan at nabigyan po ng pagkain at may inom na tubig ang lahat po ng sakay nito sa Philippine Ports Authority o PPA. Balitang Prompty. Alas 3:34 ng umaga, may handog naman pong libreng sakay ang DOTR MRT3 simula po ngayong araw, April 6. Yan po ay tatagal hanggang April 11 para sa lahat ng mga veteranong Pilipino. Sa kanilang abiso, bahagi daw po ito ng pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan at 2026 Philippine Veterans Week. Kailangan lamang po na magpakita ng Veterans ID o anumang valid ID sa station personnel kapalit po ng libreng sakay sa naturang estasyon.
Samantala, puntahan na natin, balita naman sa Eastern Visayas, standby Jimmy. Kadiwa ng Pangulo, patuloy daw pong isinasagawa sa Leyte Provincial Agriculture Office. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy, angay-angay. Patuloy ang sinasagawang kadiwa ng Pangulo ng Provincial Agriculture Office sa Lalawigan ng Leyte sa kada Merkules, Huwebes at Biyernes sa pagbibinta ng mga preskong produkto pan-agrikultura. Ito ang sinabi ni Leyte Provincial Agriculture Office Head Engineer Maria Lourdes Nadira. Sinasagawa ito sa harap ng Philippine Coconut Authority Regional Office sa may Government Center, bayan ng Palolete, at kada Miyerkules naman sa tanggapan ng Provincial Agriculture Office. Ito ay kaugnay sa programa ng Kadiwa ng Pangulo. Ibinibinta mga preskong mga agricultural products ng mga magsasaka, gulay, root crops, mga kanin galing mismo sa sakahan. Pinag-usapan din ng Provincial Agriculture Office kung kailan muli ang pagbibinta ng tig 20 pesos kada kilo ng bigas matapos dagsain ang tig 20 pesos na bigas noong nakaraang Marso 27. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy, angay-angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:36 ng umaga. Samantala, sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, standby lang Jane Galit Bantayan. Nagbabala po ang mga miyembro ng House Committee on Justice kay Vice President Sara Duterte na maaaring ituring na pagtalikod sa karapatang sumagot sa mga alegasyon ang hindi niya pagdalo sa impeachment clarificatory hearing. Ayon kay Representative Jonathan Kit Flores, Vice Chairman ng komite, ang hindi pagharap ng respondent ay maaaring ituring na waiver sa kabila ng pagbibigay ng Kamara ng pagkakataon na marinig ang kanyang panig. Paalala ito ni Flores kasunod ng pag-isnab ng kampo ni Duterte noong nakalipas na pagdinig habang kini-question nila ang proseso ng impeachment process. Bunso dito inaasahan po ng Justice Panel na makadadalo po ang kampo ng Vice Presidente sa susunod na hearing na itinakda naman sa April 14. Balitang Prompty. Samantala, muli namang nanguna si Senador Bam Aquino bilang most favored senator sa pinakahuling first quarter survey ng Publicus Asia. Nakakuha si Aquino ng 59% net favorable rating, mas mataas kumpara sa 54% na naitala niya sa end of the year survey noong 2025. Bukod kay Aquino, pumangalawa naman at pumangatlo sina Senador Francis Pangilinan at si Senador Risa Hontiveros na kapwa may 50% rating. Kumumpleto naman sa top 10 sina Senador Rodante Marcoleta, Senator Christopher Bongo, Senator Raffy Tulfo, Senator Ping Lacson, Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano at Senator Bato de la Rosa. Isinagawa po ang survey mula March 21 hanggang 24 sa 1,509 respondents na mga rehistradong botante po sa buong bansa gamit ang purposive sampling. Ayon sa Publicus Asia, independent at non-commissioned na naturang survey kung saan ang mga respondents ay kinuha mula sa mga international research panel. Magugunitang ang Publicus Asia ang tanging survey company na naging tama po ang prediksyon. Noong manguna at pumangalawa sa pwesto noong 2025 senatorial elections, sina Senators Go at Senador Bam Aquino. Balitang Prompty. Samantala, nagpasalamat naman si Senate Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo kay Korean Ambassador Lee Sang-hwa sa agarang aksyon kaugnay ng ulat ng diskriminasyon sa ilang Korean KTV at restaurant sa Pampanga. Ayon kay Tulfo, mabilis na pinaiimbestigahan ng Korean Ambassador ang reklamo ng umano'y pagbabawal sa mga Pilipino na makapasok sa ilang establishmento sa Angeles City at Clark. Ilang araw matapos na iparating ng senador kay Ambassador Lee ang reklamo, agad na nagdala si Ambassador Lee ng report
sa mga hakbang ng Central Luzon, Korea na Association upang maiwasan na maulit po ang insidente. Kabilang dito ang paglalagay ng apology notice sa mga establishmento at pangakong hindi na magtataboy ng mga customer, lalo na ang mga Pilipino. Tama lang. Nangako rin ang Korean community na magsasagawa po ng regular na inspeksyon upang matiyak na sumusunod ang mga negosyo sa batas ng Pilipinas at maayos po ang pakikitungo ng sa mga lokal na namimili. Nagpaabot din ng mensahe ang ambassador kay Senador Tulfo na bukas ang kanyang tanggapan sa mga reklamo upang agad na maaksyonan ang anumang kahalintulad na insidente. Abay, tama lang nga. Tama lang ho na aksyonan agad ng ambassador ng Korea itong nangyaring diskriminasyon. Biruin mo, nasa sarili mong bansa. Dayuhan lang ang nagpapatakbo ng negosyo, bawal ka na agad. Kung enable ka namang magbayad sa mga KTV bar at ikaw ay Pilipino, hindi ka naman manggugulo, susunod ka naman sa batas ng restaurant, bakit ka pagbabawalan? Kapag ganyan, hindi po talaga uubra dito sa Pilipinas. Balitang Prompy. Alas 3:41 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ang ating mga balita, puntahan natin ang Northern Samar. 18 sabongero arestado naman sa operasyon ng mga pulis sa bayan daw po ng Allen, Northern Samar. Biruin mo, nagsagawa ng topada. Huwebes Santo at saka Biyernes Santo. Ibalita mo yan na Reach 34 Jane Galit Bantayan. 18 naman na sabongero ang arestado sa 3 araw na maghiwalay na operasyon ng kapulisan sa iligal na sabong o tupada sa bayan ng Allen, Northern Samar sa mismong araw ng Huwebes at Biyernes Santo. Sa nasabing operasyon, na-recover ng operatiba ang 4 na buhay na manok na panabong, 2 patay na manok na panabong, 6 na tari at kabuang halaga ng mahigit sa 10,000 pesos. Kasalukuyan nasa kustudiya ng Allen Police ang mga naarestong individual habang inihahanda naman ang kakulang kaso laban sa mga ito dahil sa paglabag sa PD number 1602 o illegal gambling. Ang 18 katao ay aktong nahuli ng mga pulis sa nasabing tupada matapos na paigtingin pa ng kapulisan ang kanilang operasyon sa nasabing araw ng Huwebes at Biyernes Santo na dito madalas naggaganap ang mga tupada. Hindi kahit ang publiko ng PNP patuloy na makipagtulungan sa pulis at ipagbigay alam anumang iligal na gawain upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng kanilang lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompy. Samantala, kinalampag naman ng mga lumalaban, ugnayan daw po ng mga lumalaban sa airport privatization o ULAP, ang Kongreso na imbestigahan ang pagbagsak ng kisame sa NAIA Terminal 1. Ayon sa grupo, hindi ito isolated na insidente kundi salamin ng kamalian sa ipinangangalandakang improvement ng NAIA privatization. Ipinunto rin ng ULAP convener na si Rico Domingo, walang tunay na apology o hindi tahasang humingib daw po ng tawad ang mga new NAIA Infrastructure Corporation nang mangyari po ang insidente na ikinasugat po ng 7 katao. Nagpahayag na rin ang pagkabahala si Senator Raffy Tulfo ng Committee on Public Services at inatasan po ang DOTR na imbestigahan ang nangyari. Balitang Prompy. Ipinatawag naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang taxi operator ng sinakyan ng K-pop idol na si Choi Subin sa Mactan, Cebu. Yan ay matapos na ilantad ng leader ng grupong TXT na tinangka siyang tagain ng taxi driver nang magpahatid siya patungo sa kanilang hotel. Kwento po ni Subin, una siyang siningil ng 500 pesos ng driver pero dinoble umano ito at idinahilan ang mahal na gasolina. Nag-issue na ng show cause order ang LTFRB noong April 3 sa naturang taxi driver. Balitang Prompy.
Arestado naman ang 2 suspect na nasa likod ng pagpatay sa isang dating police officer ng Barangay Balintang, Valenzuela City. Batay sa paunang investigasyon, binaril ng suspect ang babaeng biktima. Binaril po siya sa ulo habang may kausap sa telepono. Kinilala po ang suspect na sina alias Men at Tio at pareho pong naaresto noong Sabado sa magkahiwalay na operasyon. Na-recover kay alias Tio ang kalibre 38 baril, 55 gramo ng shabu at pera. Maharap po ang mga ito sa paglabag sa RA 10591 at ang RA 9165 o illegal possession of dangerous drugs. Balitang Prompty. Patay naman ang isang Nigerian national habang nasaktan din ang kanyang kalahi matapos daw po ang insidente ng pamamaril sa Barangay Santa Ana, Taguig City noong April 3. Ayon po kay Taguig City Police Chief Police Colonel Julius Anunuevo, pinalo ng baril at pinadapa ang kasama ng biktima bago ito nakatakas at naituro ang mga salarin. Hindi bababa sa 3 ang suspect sa krimen kung saan isang nahuli na habang nakatakas naman ang gunman at isa pa pawang may mga dati ng kaso at large ang mga suspect. Naharap sila sa panibagong atrasong murder. Tinitingnan na ng mga pulis ang anggulong may kinalaman sa illegal na droga sa nangyaring pamamaril. Balitang Prompty. Oras po natin alas 3:47. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Prompty. Balitang Prompty. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon dito sa ating programa ang Balitang Prompty. Uy, belated Happy Easter po sa lahat. Kahapon balik na sa normal ang Metro Manila. Nung mga nakalipas na linggo, medyo tahimik eh. O nang nakalipas na linggo, tahimik. Bakit? Nasa mga probinsya yung mga tao. Nag-Holy Week break sa kanilang mga probinsya. Konti lang nandito sa Manila, tsaka ramdam mo talaga na walang masyadong traffic. Kumusta na po ang inyong Holy Week break? Nag-enjoy ba? Kahit na mahal ang gasolina at kerosene. Nako sabi nga ho natin hindi pa natatapos ang sigalot sa gitnang silangan. Bagamat ang good news, makadadaan na daw po sa Strait of Hormuz ang oil tanker po na patungong Pilipinas. Safe daw pong makadaraan. Pero ang sabi ko kasi kagabi, ang tanong ko, sana dahil dito sa pangyayaring yan, makatulong yan sa pagbaba ng gasolina, ng petrolyo. Pero yun, agad may sagot ang Department of Energy. Hindi daw agad makakaapekto. Walang agarang epekto sa pagbaba ng oil price yung pagdaan. Sa bagay nga naman, ang pinagbabasihan ho dyan ay yung presyohan sa world market ng petrolyo. So kung mataas pa rin, kahit nakadaan tayo, may hirapan nga namang ibaba. Bukod po dyan, ang sigurado lang tayo kahit papaano yun sa June 30 na sinasabi po ng ating Pangulo na sapat ang petrolyo, baka madagdagan pa po yung stock natin.
mas mabilis na madadagdagan kasi pwede nang dumaan sa Strait of Hormuz ng ligtas. Ipanalangan natin na wala nang aberya dyan. Walang maging problema, talagang ligtas silang makadaan. Anyway, sabi ko nga ho kanina, pati LPG tumataas. Nako kanina nga sinasabi nitong si Jody Sai na wag na daw magreklamo. Pero totoo lang kasi marami talaga na kahit nagustuhin nila, hindi kasi kakayanin. Lalo na dito sa Metro Manila. Kung may open na spaces ka, yun okay. Pero kapag ka wala, sabi naman ni Bentong kanina, binabasa ko yung mga comment, marami na rin daw mga kondo na may mga terraces, may mga veranda, pwedeng mag-ihaw. Totoo yan, pwede kung pwede talaga. Pero minsan may mga rules din po kasi yung condominium. Bukod po dyan, syempre isa sa alang-alang mo rin yung mga katabi mong bahay. Baka mamaya sa'yo okay sa terrace kasi magba-barbecue ka, o kaya kung hindi ka magba-barbecue magpapaapoy ka doon para ho doon sa yung pangluto. Pero hindi ho lahat kasi ng mga kapitbahay tanggap din yan, lalo na kapag dikit-dikit at condominium ang bahay nyo, lalo't kung papasok ang usok sa kanila, hindi lahat ho maintindihan yan. Meron akong kapitbahay, sila naggagatong noon. Sa akin naman walang problema. Kaya lang iniisip ko nga rin. Sabi ko gusto kong gumaya. Pero may mga households po na ayaw kasi nang may usok tapos papasok sa kanila. Lalo na kapag ang mga setup ng condominium, hindi naman lahat aircon, may nagbubukas ho ng bintana. Pag pumasok ang usok sa kanila, mahirap palabasin ang amoy at dumidikit sa kanilang mga kagamitan, sa kanilang mga kortina. Kung may nagkukortina pa. Diba? Yung iba naman may mga nakasabit na damit, lalo na kung studio type lang. Pagka nausukan yung mga yun, dikit sa damit. Yun yung iba pong konsiderasyon at hindi lahat ng kondo meron pong terrace. Maaaring totoo, meron, pero hindi lahat. Ako ho ay nakatira doon sa community na marami hong nakapalibot na kondo pero hindi lahat may terrace. Kaya nasasabi ko ho at pinaglalaban ko ho yung kanilang mga binabanggit, inirereklamo. Sabi kung gusto may paraan. Kung minsan mahirap din kahit gustuhin natin kung talagang hindi i-adya ng pagkakataon do sa area mo, mahirap Naiintindihan ko yung gusto nyo, katwiran ko rin yan. Anyway, sa iba pa nating mga balita, good morning. Mamaya po do sa ating mga pagbati ha. Totoo, masarap talaga kapag diuling. Kahit ako, bumili pa nga ako ng palayok Kaya lang sabi ko, saan ko gagamitin ito? Mahihirapan ako. Anyway, sa iba pa po nating mga issues at balita, paalala lang po ha. Dun sa mga nakakabalita ho ng mga fake news, ingat ho kayo sa mga fake news ha. Ingat po kayo sa mga fake news, pati po ang DZRH nabibiktima ho ng mga fake news na ito. Doon sa ating mga kababayan ho na nakarinig ng fake news kaugnay po doon sa loan or financial assistance na iniaalok po ng DZRH. Pinapayuhan po namin ang publiko laban po sa mga mapanlinlang na post na nagsasabing may loan na ino-offer o financial assistance po na iniaalok po ang ating himpilang DZRH. Nililinaw po ng ating management at ng buong pamunuan po ng DZRH na hindi po nagbibigay ng loan o pautang po ang DZRH.
Hindi rin po ito direktang namimigay ng financial assistance sa pamamagitan ng mga individual, text messages, chat o social media pages. Huwag ho kayong basta-basta maniniwala. Ang anumang lehitimong tulong mula po sa himpilan na isinasagawa lamang sa pamamagitan po ng DZRH Operation Tulong, katuwang po ang mga sponsors natin o sa pamamagitan po ng pagre-refer sa mga partner organizations at mga ahensya po ng pamahalaan. Para po sa tamang impormasyon yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga nakikinig sa atin, nakatutok lagi sa mga palabas, programa ng DZRH, alam nyo na yan. Hindi na kailangang i-memorize. Hinihikayat po ang publiko, makinig lamang po sa DZRH, 666 kHz. Manood sa ating mga television channel ng DZRH TV. Bisitahin din po ang official website na www.dzrhnews.com.ph at sundan po ang ating mga opisyal na anunsyo sa social media platforms na YouTube, DZRH News Television. Yan po yung ating, yun yung tinututukan nyo ngayon. O kaya naman po sa ating Facebook at DZRH News, o kaya naman po ay sa at DZRH TV. Pero yung mga nagtatanong so ibig sabihin ba hindi po kayo nagbibigay ng tulong? Hindi naman po sa ganoon. Totoo naman po na on and off the air, meron pong nagbibigay po ng serbisyo. Tumutulong po ang DZRH. Meron po tayong mga palugaw, lalo na sa mga nasunugan, medical mission, bloodletting activities. May pagkakataon din po na may mga nabibigyan din po ng wheelchair tsaka mga medical assistance sa pamamagitan po ng ating DZRH Operation Tulong. Yan ay sa pangunguna ng ating Wonder Woman, si Miss May Binauhan at ang ating mga sponsors. Ang Operation Tulong po ay nagumpisa mula early 70s bilang isang program ng DZRH mula noon at nagpapatuloy po ang programa hanggang sa ngayon. Nakuha po ang tiwala at suporta ng mga sponsors at partners kaya hindi na lang po multi-awarded ang DZRH Operation Tulong sa mga radio programs. Naging tatak din po ito ng DZRH, ang DZRH Operation Tulong. Dahil po dito, sa kasagsagan po ng pandemya, ginawa pong nationwide ang Operation Tulong. Katuwang po ang mga provincial station, pati na rin po yung ating AM, FM ng Manila Broadcasting Company at ng MBC Media Group kung saan po bahagi dito ang DZRH. So ngayon po ay MBC Operation Tulong na siya. Hindi lang DZRH Operation Tulong. Pero ang dapat lamang po nating linawin, kahit po tayo'y nagbibigay ng tulong, wala pong pautang, wala ring financial assistance na ibinibigay po ang DZRH. Anumang maliit na tulong na ibinibigay po ng DZRH ay limitado lamang at ayon sa legitimate at mahigpit na pangangailangan lamang. Hindi rin po naghahagilap, nagaanyaya o nagpapapila sa himpilan na ang DZRH at ang MBC Operation Tulong para mamigay po ng tulong. Hindi rin na naisin po ng istasyon na palitan o maliitin ang obligasyon o kakayanan po ng gobyernong tugunan ang mga lehitimong pangangailangan po ng ating mamamayan. So, ang bottom line po nito, wala po tayong ibinibigay na pautang. Okay? At wala rin po tayong financial assistance na ibinibigay na kailangang pilahan ho ng mahaba. Wala akong katotohanan yan. Kaya yung mga nagpapakalat po ng ganyan, may araw din kayo. Balitang Promdi! Oras po natin, alas 3:59. Sa mga pahabol na mga pagbati, Randy Martinez, ang magandang umaga. Hermie Esteban, sabi niya magkaisa ipanalangin nating humupa at matapos ang digmaan.
Mauro June Aspiliaga, good morning. Kidon Matilde, isang magandang umaga. Ma'am Becky Tisuka, MM Ginto at Ripse. Kay Mama Evan Langa. Kay Fernando Balatukan. Mauro June Aspiliaga, good morning. Uy, belated birthday pala ngayon ni Arnel Tatel. Happy birthday, Arnel. Baka sakaling naririnig mo ang ating dating kasamahan dito sa technical side. Kenneth Paul Amuncio, Hermie Estaban, good morning. Pacifico Morelios, maganda umaga. Celso Areglado Cosico, Hermie and Ruby Bartolome. Pasensya na po, hindi ko po mabasa lahat ng inyong mga mensahe, pero bukas babawi ho ako. Sa lahat po ng ating mga tumutok sa unang araw, ngayong Abril, hindi pala, noong April 1 pala. Pero tama, April 1, nung tayo ay nag-ere. So, unang araw pa rin, matapos ang Holy Week. Dito sa ating programang Balitang Promdi, maraming salamat po sa inyong lahat. Susunod na si Kong Angel Palmones at Magandang Umaga Pilipinas. Ako naman po ang inyong lingkod, Kisas Hobson. Ito po ang Balitang Promdi. Muli po hanggang bukas muli. Oras po natin, 4:00 ng umaga. Happy Monday!